The best time to go abroad. Hello mga kabidabes! Ayos ba tayo dyan? Isa ka ba sa nangangarap mga ibang bansa? Pero nahihirapan ka pa rin mag-decide kung mag-abroad ka ba o saka na lang. Kung ganyan ang katanungan mo ngayon sa iyong sarili, tapusin mo ang bidyong ito at tiyak makakakuha ka ng kasagutan sa tanong mong iyan. At kung di mo pa ako nakikilala, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at isa ako sa pinalad na makatagpo ng mabuting amo. Pero bago yan, ito muna ang kwento. 5 years ago, nasa Cavite ako noon. Factory worker ako ng isang garments company. Una at pangalawang kontrata ko ay maayos naman. Kahit na hindi minimum wage ay ayos lang din sa akin. Dahil masaya naman ako dun sa company na pinapasukan ko. Ang problema, hindi sumasapat ang sahod ko sa mga expenses na mayroon ako. May konting sideline ako pero sobrang sagad pa din. Sabayan pa ng upa ng boarding house at mga bills. Kaya ayun, ang ending, baon ako sa utang. Lalong lumala pa ang sitwasyon ng magkaproblema ang company kong pinapasukan. Kaya ang naging solusyon ko noon ay mag-apply abroad. At ayun na nga, unti-unti ako nung nag-asikaso ng mga mahalagang dokumento, pero madaming alinlangan sa isip ko noon. Dahil takot akong mag-ibang bansa. Madaming pumapasok sa isip ko, halos lahat negatibo. Kaya taon din ang umusad dahil sa pagdadalawang isip ko. Hanggang sa halos wala na talaga akong ibang choice, kundi ang ituloy na lang talaga ang pag-a-apply ko abroad. At ito na nga, sa awa at gabay ni Lord, mabilis naman akong nakaalis. Kaya ngayon, andito na ako sa bansang Saudi Arabia. At pinalad naman akong makatagpo ng mabuting amo. Sa naging experience ko, itong mapapayo ko na maaring makakatulong din sa'yo kung pinag-iisipan mo ding mga ibang bansa. At ito na nga, at ibabahagi ko na sa'yo. The best time for you to go abroad na maaari mong ma-consider. Number 1, the best time for you to go abroad if you're still young. Isang advantage na at your young age, if you consider to work abroad, better to do it now. Aminin man natin o hindi, iba talaga ang oportunidad sa ibang bansa. Ngunit higit pa doon, malaking bagay ang magiging karanasan mo na habang bata ka pa ay magkaroon ka na ng lakas ng loob ng ibang bansa. Bagamat madaming hindi pinalad sa una at pangalawang subok sa pag-abroad, ang mahalaga ay huwag kang sumuko. Dahil tiyak sa susunod na pagkakataon ay aayon din sa iyo ang magandang kapalaran. Basta't sipagan at galingan mo lang palagi. Dala ang mga aral ng iyong mga natutunan sa bawat kabiguan. The best time for you to go abroad ay kung gusto mong maging independent. Ang pagiging independent ay isang pagkakataon na maaring gawin upang ikaw ay mangibang bansa. Dati, simula nung nag-independent na ako upang simulang matutong magsumikap sa buhay, naranasan ko ang iba't ibang hirap ng buhay. Hindi madali maging independent. Yung wala kang ibang aasahan kundi sarili mo lang. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad dahil walang sasalo sa'yo kung hindi mo sisipagan. Pero nung napagtanto ko mga ibang bansa, doon mas umayos ang buhay ko. Sa ibang bansa, kung isa kang DH, sure na malinis ang iyong kikitaing sahod. Dahil wala kang ibang iisiping pangunahing paggagastusan dahil lahat yun ay libre na ng iyong magiging amo. Ang tamang pagkakataon na ikaw ay mga ibang bansa ay kung isa kang unemployed sa Pinas o wala kang maayos na pinagkakakitaan. Subok ko ito. Simula nung pandemic, halos taon din akong walang maayos na trabaho. At doon ko mas napagtanto na dapat may gawin akong bago para may mabago din sa takbo ng buhay ko. Malaking desisyon para sa akin mga ibang bansa. Dahil isa ito sa pinakaayaw kong subukan, ang lumayo sa sariling bansa. Pero napagtanto ko, the best choice is no choice. Dahil wala ka ng ibang choice nun, kundi gawin na lang. Kaya nilakasan ko ang loob ko dahil wala namang mawawala kung susubukan ko. Pero malaki ang mawawala kung hindi mo susubukan. Dahil sa desisyon ko na pumunta dito sa ibang bansa, hindi lang ito hanap buhay kundi mas lumawak pa ang pananaw ko sa buhay. Ang tamang pagkakataon na ikaw ay mga ibang bansa ay kung wala ka pang pananagutan sa buhay o kung wala ka pang asawa o single. Kadalasan sa mga OFW, nagikipagsapalaran tayo sa ibang bansa para sa ating mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na kung may mga anak na o pamilyado. Matinding pagsisikap para sa magandang kinabukasan na maibigay sa mga anak o mapag-aral sa maayos na magandang paaralan o mapagtapos sa kolehiyo at matustusan ang pangunahing pangangailangan. Ngunit karamihan din, ito'y nagiging dahilan ng pagkawatak-watak ng buo
na pamilya at nagiging sanhi ng paglayo ng loob ng bawat isa. Kaya kung ikaw ay hindi pa nag-aasawa ngayon, mas magandang gawin mo itong pagkakataon na mag-ibang bansa upang mas maging payapa ka sa iyong paghanap buhay sa malayo dahil wala ka pang iniisip na pamilya o mga anak na maaring baka hindi ka nakilalanin pag ikaw ay magtagal sa ibang bansa. The best time for you to go abroad ay kung ikaw ay isang estudyante o kung gusto mong mag-upgrade ng skills. Kung may kakayahan kang makapag-aral abroad, ito'y isang magandang oportunidad na dapat mong gawin dahil advanced na ang mga technology sa ibang bansa, lalo na sa mga facilities when it comes to education. Maaari mo itong gawing opportunity basta lakasan mo lang ang loob mo. Kahit kulang ang budget mo ay sipagan mo lang, madaming school sa ibang bansa, almost free and also they offer scholarship program. At pwede ka ding mag-working students to sustain your personal expenses. Dapat mo lang gawin, mag-decide ka at sigurado akong malaki ang maitutulong nito sa future mo. The best time for you to go abroad ay kung ikaw ay ang taong gusto palaging mag-explore sa buhay at makapag-work abroad. Lalo na kung sa workplace mo ay meron kayong vacation leave or day off. Sa buhay natin, hindi sapat na kumita at magkaroon ng maayos ng pagkakitaan lamang. Mahalagang bagay din na ma-enjoy mo ito. Kaya ang mag-work abroad ay the best for you to explore. Dahil kahit saan mang anggulo, mas advantage ang teknolohiya sa ibang bansa. Madami ding mga magagandang pasyalan dito. If you are lucky enough na makapag-explore sa ibang bansa, ang pabakasyon o work man ito, go for it. Ang magandang pagkakataon na ikaw ay mga ibang bansa ay kung isa kang negosyante. Madaming mga negosyante na nagta-travel abroad, hindi lang for vacation but for business trips. Sa ibang bansa, marami kang makikita magagandang ideya na maaari mong ma-apply sa sarili mong negosyo. Madami ding magagaling na businessman sa ibang bansa na pwede mong makakasalamuha o magkaroon ka ng malakas na impluensya. Maaari kang dumalo sa mga business summit at marami pang mga malalaking events abroad. Isa din itong dahilan kung bakit mas progreso ang ibang bansa dahil sa lawak ng kanilang impluensya. Mga kabedabes, bakit ko nga ba sinishare ito? Dahil naniniwala akong sa buhay, hindi ka titibay kung mananatili ka sa iyong nakasanayan o sa iyong comfort zone. Dahil akala natin hindi natin kaya ang makipagsabayan sa iba o makahanap ng oportunidad sa ibang bansa. Ang kalaban natin dito ay ang takot natin na humarap sa mundo. Kaya kung ikaw ay may takot pa din, tara, samahan mo ko. Inaanyayahan kitang harapin natin ang ating mga kahinaan. Mga kabedabes, tandaan natin na minsan lang tayo mabuhay sa mundo. You only live once. But if you live it right, once is more than enough. Kaya ngayon pa lang magdesisyon ka na. Alisin mo na ang takot at pangamba. Basta't kasama natin si Lord sa buhay natin, kahit kailan hindi niya tayo papabayaan. And it doesn't matter kung nasaan ka. Kahit nasa sarili ka mang bansa o nasa ibang bansa, maging thankful tayo palagi sa ating nag-iisang buhay at sikapin natin na ito'y maging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Hanggang dito na lang mga kabedabes. Kung may natutunan ka sa bidyong ito, ipaki-like, share at mag-comment ka na din kung saayon ka ba sa akalakayang ito. Maraming salamat! Muli, ako nga pala si Chris Marks na nag-iiwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. Be the best! Bye-bye! Ingat! God bless!